Hello, what's up mga kaugit? Welcome to another Lightburn Tips. Ayan, hindi quick tips ngayon kasi medyo magiging mahaba tong yung video na to. So, ang gagawin ulit natin ngayon or magiging lesson natin ngayon is image or portrait engraving uli kasi version 3 na to ng tutorial natin about sa portrait engraving, and dumadami kasi yung mga new user na naman natin. So, ayun, magre-refresh tayo. And sana mas maging madali tong method or way na to. Ayan. So, ang gagamitin natin syempre itong Lightburn and itong Canva. Ayun, nag-open ng ibang window. Ayun, Canva. Tapos, syempre, ang bida natin si ImageArt. Ayan, nakikita nyo to. And nga pala, minsan gumagamit din ako ng mga AI image enhancer, AI image enhancer, lalo na pag medyo blurry or hindi malinaw yung binibigay ni client, maglalagay ako dito ng tiny screen sa kung anong nagagawa ng mga image enhancer. Ayun. And also, pag gagamit kayo ng ganon, pag masyadong blurry, tapos, ayun, na-enhance yun na. Tanungin nyo rin si client kung talagang kamukha nila yung magiging output pag na-enhance na yung image. So, ayun. So, punta tayo dito sa ImageArt. Na nakikita nyo to, 1 free daily uploads. Bali, 3 lang to. Limited to 3 pag hindi kayo subscribe. Ayan. Ipapakita ko kasi yung pricing. Ayan. Ayan. Ito yung pricing niya. 1 month. Ayan, $15.69.99 for 2.9. Medyo mahal. So, naging zero na. Ayan. So, at the end of this video, magbibigay ako sasabihin ko yung mga requirements para sabihin ko kung paano nyo magagawa yung only image art. Only uploads. Daily uploads. So, ituturo ko mamaya. So, and ito, start na nga natin. So, magsisimula tayo dito sa Canva. Bakit tayo gagamit ng Canva? Ayun, ito nga pala, gagamit muna tayo ng karton kasi medyo mahal yung yung material. So, ito muna. So, ba't tayo gagamit ng Canva? Ginagamit natin yung Canva para i-resize natin yung design natin na kasing size na ng magiging, kunwari, itong keychain na to. Itong keychain na to, yung certain keychain na to, ang engravable size niya dito is nasa 29 by 47 or 30 by 48. Ayun, hindi kasi pantay-pantay. Siyempre, yung pagkat nila minsan hindi naging pantay. So, sinukat ko. So, ayan yung nakuha kong area ba tawag? Basta engravable area niya, ginamitan ko ng caliper. So, para maging ka-size niya yung design natin, ayun, pumupunta para hindi nyo na problemahan mag-resize dito or mag-crop, punta kayo sa Canva, then create new design. Create a design, customize size, and gawin nyo lang millimeter to. Kasi millimeter yung gamit natin sa Lightburn. So, input lang natin 30 by 48. Ayan, create design. Then, sino kayang gagamitin nating model? Ayan, kunwari pa, may na-upload na ako kanina. So, punta tayo dito sa upload. Siyempre, ayun. Si Madam Sophie. Si Madam Sophie, ayan. Then, resize lang natin. Yan. Stretch natin. Then, siyempre, konti lang. Yan din. Crop na natin. Tapos, nakikita nyo dito sa keychain natin, medyo curve yung edges na. So, para hindi natin problemahin mamaya, gawin na lang din natin curve. Ayan. So, punta tayo dito. Then, gawin natin 24 or 25. Yan. 25. Yan. Then, download na natin. Pero, pag nagda-download kayo dito, galing sa Canva, sagad nyo to. Pixel download. Yan, lagi nyo gagawin yan kasi based sa experience ko nung bago-bago ba ako, napansin ko lang pag di ko sinasagad medyo mas mababa yung quality. So yan, sagad nyo na lang. Yan, download. The next step is punta na tayo sa ImageArt. Siyempre 0 na to, naka 0 na.
At gagawin ko na yung mahiwagang technique, pero i-blur ko muna. Ipapass forward ko para hindi nyo makita. Ayun, gagawin ko na. So ayun, balik na tayo. Ayun, 3 na ulit oh. So upload ko na yung galing sa sa Canva. Ayan. Upload. Ito yung gagamitin natin, grayscale. Then yung galing sa Canva, ito, open. Check natin kung siya. Ayan, naka-record. Okay naman. Ayan, medyo mahina lang yung signal. Antayin lang natin. And we're back. So ayan, nakita nyo, may na-consume sang isang parang token ganun. So andito na tayo. And pag na-upload na natin, punta agad tayo sa resize. Ayan, tawan natin yung crop. Then naka-pixel to px, then set natin to mm. Ayun, 30 by 48. Yung sinet nating size kanina sa sa Canva. So gawin lang natin tong 318. Etong 318 na to is yung DPI. So ito yung usual na gamit ko pag image engraving. Pero halos ng project ko naka 318 eh. Pag sa interval to 0.08. Ayan. Okay. And next, pag na-resize na natin, ito. Bale, tatlo yung gagawin nating tries. Tatlong tries. So, ayan. Ang una is one touch. Yung naka one touch. Then, ito, mga algorithm to. Ayan. Click lang natin yung material. Ito yung gagamitin. Usual na ginagamit ko. Yung one touch lang. Then, Norton Wood plus one touch. Then, grayscale or Norton under grayscale is Norton grayscale. So, ito lang. Di na ako gumagamit ng one touch pag ito yung gamit ko. So, cancel muna. Ayaw mo cancel. So, ayan. Click lang pala sa ayan. So, one touch. Ayan. One touch lang ginalaw ko. Hindi ako nag-select ng ibang algorithm. Medyo mabagal yung internet. Oh. Ayan. So, ito na siya. Naka one touch yan. Tapos, download na natin. Download na agad. BMP, bitmap, PNG, ayan, or JPEG. Pwede. Pwede kahit alin dito. Pero ito yung ginagamit ko. Ayan. Download. Ayan. Download na siya. Then, punta na tayo sa Lightburn. Yan. Para mag-import ng project sa Lightburn or design sa Lightburn, Ctrl-I. Yan. Then, ito na. Ito na yung from image. So, import lang natin. Double-click or click natin. Then, open. Tapos, dito siya napunta. Ayan. Lagay lang natin dito. Then, zoom in natin konti. Zoom in, zoom out. Ayan. Adjust image. Next is adjust image. So, pagka dito na tayo, punta lang tayo dito sa preset. May drop down key dito. Drop down arrow. Then, click na. Ito. Disregard nyo muna tong mga preset dito. Kasi ito yung iba, ilan sa mga ginagamit ko. So, pag new user pa lang, dito kayo sa basic. Yan. Click nyo yung basic. Then, medyo nag-iba siya, di ba? Ayan. Tapos, adjust na lang kayo konti sa brightness. Ito yung brightness kasi, actually, pag, ayan, gumagamit ako ng ImageR, ang ina-adjust ko lang, pag galing sa ImageR na, then, na-click ko na yung basic na preset is, ito. Binabago ko lang to, ginagawa kong Jarvis. Actually, konti lang naman yung halos walang pagkakaiba. Pero, ayun, nasanay ako sa Jarvis. Halos walang pagkakaiba yung Stocky tsaka Jarvis. So, dito makikita nyo yung different na algorithms, threshold, ordered, or Atkinson, and marami pang iba. Pero ito yung usual na ginagamit pag portrait engraving, Jarvis and Stocky. Ayan, Jarvis. Then, adjust lang sa usual na gamit ko is brightness naka 0 to 5. Yan lang yung usual na ginagamit ko. Ayun, nakailang usual na ako, bilangin nyo. Ayun. So, ang gagamitin ko dito is 3. Ayan, pag sa etong brightness na to, nakadepende siya kung gaano kaliwanag or kadilim yung raw image nyo. Ayan, yung ginamit nyong image. And also, ayun, mamaya na dyan. So, okay lang.
Okay lang. Click OK. Nga pala, ang gamit kong machine ngayon is 10 watts. Yung Algolaser DIY kit na 10 watts. So, ang gamit ko sa portrait pag 10 watts is 8,000 yung speed and 70 naman sa power. Pwedeng, itong speed nito, kasi sa engraving, ang concept niya is the lower the speed, the darker the output. The higher the speed, mas lighter yung output. Ayun, personal preference nyo na rin kung mas gusto nyo ng dark or lighter na output or sa gusto ng client. Doon kayo mag-base. So, ito yung tama para sa akin. So, ayun, adjust na lang kayo. Talagang kailangan din ng mag-trial and error. Yan, nakadepende rin sa kung gaano kadilim. Ayun nga sabi ko, kadilim or kaliwanag yung magiging image na gagamitin nyo. So, gamit ko dito is 8,070. So, dito lang muna tayo. So, ayun nyo, 318 kanina. 0.07 or 0.08 pag na-round off. So, click OK. Then, start na tayo. Hindi pa pala. Frame muna. Ayun. And, isa pa pala, dapat mag-focus tayo. Gamit tayo ng ito, focus assist tool. Ito yun. Minsan, parang black na plastic, hard plastic yung kasama ng machine natin. So, ganito mag-focus. Yan, kunin ko lang yung camera. Yan. So, ganito siya. Di ba may red shield dito? Ayan. Ayan. Pag nakakabit yung red na shield, kunwari ito yung pero ito yung gagamitin nating material. Ayan. Pag nakalagay yung red na shield, ganito yung magiging focus. Ayan. Diyan siya nakapatong sa parang base niya. Ayan. Adjust nyo lang yung knob dito. Dalawang knob na maliliit. Ayan. Dapat nakapatong siya na ganyan. Pero, pag wala itong red na shield na to, ayan, tanggalin ko, lapag ko muna yung phone. Ayan. Dapat ganito yung niya, yung focus niya. Yung height niya. Ayan, dapat ganyan. Pag wala yung yung red na shield, ito. Bakit ko nga ba tinatanggal? Ayun. Lalo na pag wala kayong air assist, and minsan di naman tayo gumagamit ng air assist pag nag-engrave tayo. More on cutting lang. So, ayun, para hindi mas madaling mag-accumulate yung fumes or dust sa lens cover natin. Pag kasi nag-build up yung dust or fumes sa lens cover natin, mapapansin natin na parang hihina yung laser, yung power ng laser natin. So, ayan, tatanggalin natin para maging free lang yung airflow. So, ayan, nakafocus na yan kasi ayan, medyo hindi pa. Ilapag ko muna din focus ko. So, magiging ganyan. Yan. Yan, balik ko lang yung phone. Yan. So, balik na tayo. Ginalaw natin manually yung yung laser module. So, mag-home muna tayo before tayo mag-frame or mag-start. So, magpe-frame na ako. Nga pala, dito, pwede nating i-preview. Pero, ayan, huwag kayong maniniwala sa preview ng Lightburn kasi, ayan, medyo deceiving. Akala nyo pangit yung magiging output. So, ito, minsan nga pala, may nagtatanong, Sir, bakit may red-red tong preview ko? Ito yung traversal moves ito. Ito yung takbo ng laser module natin pag nag-engrave niya. Makikita nyo dito, ayan o. Yan. Yan. Papakita ako dito ng ng preview and yung mismong output para makita nyo na talagang hindi kayo magre-rely dito sa preview na to. Ayan, so okay. Nga pala, ayun. Sa next video na lang pala. Sige, ito muna. Ayan, okay. Then mag-frame na ako. Ayan, naka-continuous framing ako. Ayan, meron tayong video para paano ma-enable 'yon. Ayan. Ayan. So, dyan siya. Okay na. Pag gusto niyo matigil yung framing, click OK. Okay. Adjust ko konti yung camera. Okay na. Start ko na. Ayan. I-start na siya.
Then next naman, habang ginagawa natin to, edit natin yung iba, yung ibang gagamitin natin. Pag mag-edit uli kayo, restart nyo lang. Ayan. Next is, ayan, upload uli natin yung magiging design natin. Ayan, si Madam Sophie ulit. Next. Ayan, shout out Madam Sophie. So, ayan. Ayan o, one na lang. Next. Yung ginawa natin kanina, ulitin ko lang. Ayan. Then, 318. Tapos sa material, ayan. So sa material na tayo, ang gagamitin natin ngayon is yung Norton wood. Yung Norton wood, pag hindi natin ginamitan kasi ng one touch, magiging ganito lang siya. Ayan. Magiging dark siya. Ayan. Merong preview, ayan. Ano yung muna natin? Yung one touch muna natin siya. One touch muna natin. Ayan, itong preview na to, pwede nating i-preview siya. Ayan. Medyo mahina yung signal, kaya ayan. Dito sa Beechwood. Pero karton naman yung gamit natin. Ito. Preview, Alder, MDF. Ayan. Try natin yung MDF. Pero mahina yung signal, kaya wag na. Close na lang natin. Ayan. Ito. So sa material, Norton wood, and one touch. Ito lang mga usual na ginagamit ko, kaya ito yung mga tuturo ko. So, kung gusto nyo naman pala ng medyo cartoonish na output, pwede to. Itong old wood. Ayan. Okay. Cancel kasi hindi yan gagamitin ko. So, ito. Download ko lang ulit. Ayan. Tapos na yung engraving natin sa una. Ayan. Papakita ko yung output. Yan yung yung one touch lang. Walang ibang ginagawa. So next. Ano naman? Yung Norton wood. Norton wood na may one touch. Import ulit. Ito siya. Nakita nyo dito, Norton wood. Ayan. Import. Ito siya. Then right click ulit, adjust image. Ayan. Pwede nga pala kayong mag-save ng preset dito. So, ayan, basic. Pero ito na gagamitin ko ito. Kasi may preset ako dito. Light, medyo light. So, Jarvis siya. Dito lang ako nag-adjust. Light kasi yung nakalagay na preset ko sa brightness na to. 3 to 5, ganun. So, ayan. Yun na natin gagalawin kahit ganyan na yan. 3. Medyo dark kasi yung ito. So, try kong gawing 5. Preset. Light. 5. And click OK. Then, same parameter Di natin gagalawin to. 8070 nga pala, pag sa 5 watts, ang usual na gamit ko na speed and power is 5 to 5,500. And yung power is 80 to 85. Pag sa naman, sa 20 watts, try nyo yung 12 to 15k na speed, and power is 70 to 80. So, yun. Try natin to. Home dead frame ulit natin. Pagtabi-tabi na lang natin. And okay, then start. So next is edit uli natin yung yung Norton Grayscale. Restart. Then upload. Pag kasi, ito, wait lang, papakita ko mamaya. Itong row uli yung lalagay natin. Medyo matagal ulit ito kasi medyo may na yung signal. And we're back.
So, ayun, 0 na. Nagamit na natin lahat yung free 3. Pero, ayun nga, sa end ng video, bibigay ko mga requirements para makuha nyo yung yung trick kung paano maging unli to. So, next is, ulitin lang natin yung process. Nga pala, pag di kasi natin ni-restart yung dito, ito, pagka-download natin ng image, pag di natin ni-restart is magpapatong-patong kasi yung algorithm. So, mag-iiba yung magiging output. So, nire-restart ko siya. So, next material na gagamitin natin is grayscale, and under grayscale is itong Norton Grayscale. So, okay. Then, ayan, di ko nagagamitan ng one touch to. Rekta download na. Download BMP. Bitmap na ba itong BMP? So, ayan. Pagka-download, then import na natin sa Lightroom. Galin lang natin to. Import. Ito. Makikita nyo Norton. Wala pa. Hindi pa na-download. Atat. So, ayan. Check natin. Ayan o. Resume. Medyo mahina kasi yung signal. Wait lang. Ayan. Check natin. Ba't kaya ayaw? Site wasn't available. So, ayan, 0 na siya. So, gagawin natin uli yung yung trick. Siyempre, ipa-fast forward ko. And we're back. So, ayun, 3 na ulit, di ba? Galing. Ayan, upload. Ulitin lang natin yung process sa pag-upload and pag-resize. Ayan. Raw image. Ayun. Medyo mabagal yung internet kaya pina-fast forward ko. So, ulitin lang natin yung process. Resize. Set to millimeter. Then 318. Okay. Then yung material is ayan. Under grayscale, piliin natin yung Norton Grayscale. Ayan. Then, hindi na tayo gagamit ng dito, one touch. Rekta download na tayo. Download. BMP. Ayan. Sana okay na. Ito. Hindi ako sure kung ba't nangyari dito. Medyo may, dahil siguro sa mahina yung yung wifi. Muulan kasi. Then, dito na tayo sa sa Lightroom. So, napakita ko nga pala yung output pag sa Norton Wood na may one touch. Ayan siya. Yan yung one touch. Ayan yung Norton Wood na may one touch. So next is yung ayan. Norton Grayscale. Control I to import. And dito makita nyo Norton Grayscale, Norton Wood, and yung one touch lang. Import. Right click, adjust image, and yun ulit, basic or yung light na lang. Yan yung preset ko. Then kahit ayan, stick na lang tayo sa 3. And next is frame ulit. Tatabi-tabihin natin sila. Ayun, medyo may bako dyan, so dito na lang. Ayan, okay na yan. Then, start na siya. And, so, dito na. Last na to. So, lalagay ko. So, yung requirements na lang para makuha nyo yung yung Unli. Yung trick ng Unli image art is send nyo sa akin yung ang garapal, no? So, ayun. Para tulong na rin pag para mas ganan. Mali. So, ayun, subscribe na lang kayo sa sa channel natin, YouTube channel, Laser Engraving PH, and mag-follow kayo sa page natin, official page natin, Laser Engraving PH. Then, kung may mga kakilala kayong gustong mag-start ng business or pasukin tong laser engraving industry, ayun, invite nyo lang sa group natin, Laser Engraving PH din. Then, ayun, maraming tutulong doon. And also,
pag sa mga gustong makakapanood ng video to and gustong mag-start, yun nga, gustong mag-start ng business, reach out lang kayo sa akin. Pwede kayong magpa-assist sa pagkuhan. You can check out via Lazada and Shopee naman. Pero kung medyo skeptical kayo sa pagkuha online, meron tayong mga trusted na local distributors like kay Sir Harold. And sa mga supplier naman ng wood or other things like keychains and leather, yung mga ganun, reach out kayo sa akin. Pwede akong magbigay ng list of suppliers. Ayan, so yun yung requirements pala. Ayan, subscribe kayo, follow kayo sa page, share nyo na rin, mag-share kayo ng ilang videos para mas dumami pa yung ma-reach natin ng mga new user para ayan, makatulong din tayo. And pag nakapag-follow and naka-follow and subscribe na kayo sa sa channel natin, send lang kayo ng screenshot sa messenger ko. Ayan, alam nyo na, kay Sir Makoy. But sir, ayan, Makoy, Kuya Makoy, Sir Tito. Ayan, send nyo lang sa akin sa messenger. Then, ayan, tuturo ko sa inyo yung paano yung unleak na image art. So, ayan, antayin lang natin to na matapos. So, eto na, papakita ko. Ito yung one touch. Ayan, one touch lang, signature. And ito naman yung itong mga linya-linya to sa sa material to. Yan, sa mga newbie, pag gumamit pag sa wood, medyo minsan yung characteristic ng wood, medyo inconsistent siya, lalo na sa pag sa bamboo. Ayun, inconsistent yung wood fibers niya. So ito yung yung Norton wood na may one touch, and ito naman yung Norton grayscale na ayan, pure lang. Norton grayscale lang. So yeah, yung decision kung anong mas gusto nyo gamitin. And lahat ng algorithm doon sa image art, pwede nyo gamitin kahit alin doon. Ayan. Napili na lang kayo sa babagay sa gusto nyo. So, ito siya. Ayan. So, dito na yung hangganan ng video natin. Pag may mga tanong pa, don't hesitate to comment. Yung tanong nyo sa sa comment section or reach out kayo sa akin. Ayan nga sa messenger. Gagawan natin ng video pag free tayo. So as always, happy engraving and maraming salamat sa pag-support. Bye bye.